no, sa life. But praise the Lord, ang pulong sa Ginoo pa nag-remind sa ato, o mag-comfort sa ato. Amen? Gabi nag-ampo jud ko nga, Lord, pray na hatagan mo oportunidad na magka-gather gihapon ni. No? Nag-pray ko nga, Lord, kaya manggaling mo ipahulong ang store. Remember mo sa church, sa Bible, no, nga bagyo, no, grabe kay nahadlok na ang mga disipulo, pero ikaman, no, sa Ginoo ang store, and then ikalma ang store. So mo na ako ang i-claim gabi, and then Lord, we pray na makagather gihapon ni. No? So praise the Lord mga igsoon, igan sa Ginoo ang oportunidad nga gihatag niya karon. Amen. So naatay dako nga rason kaayo mga igsoon nga dahil nato siya. Pasalamatan nato ang atong buhi nga Dios today. This is the day that the Lord has made. We will rejoice at it. Amen. Manindog ka mga igsoon o atong hatagang masibang pakpak yun yan ang kusog kaayo mapakpak para sa Ginoo. Hallelujah. We praise your name, Lord. We give you praise and glory. Lord, hallelujah. Dalay ko ng imo ang ngalan ng Diyos. Dalay ko ka, Ginoo, sa walay katapusan. Bisan unsa man ka sirkumtansya, Ginoo, gitudloan nimo, O Diyos, sa pagpasalamat niya kanimo. Salamat, O Diyos. Lord, kay kabalo kami na dako kaayo ka nga Diyos. Dako kaayo ka nga among amahan nga kaya ning protektahan ang imong mga anak, O Diyos. Nga walay maunsa, Ginoo. Unsa man nga mga katalagman nga mahitabo niining kalibutan ng Dios. Walay assurance, Lord. Wala na kay balo sa mga nahitabo, Lord, ganing kalibutan. Pero Lord, salamat kay naa ka, Ginoo. Dili gid ka mubiya ka nako. Salamat kaayo, Dios. Lord, naaman siguro yung mga kaigsuunan na mo nga naapektuhan karon. But Lord, nagatuo kami na sovereign ka, Ginoo. Na kay purpose. Dili kami maka-question, anak, Lord. Dili kami pangutanang ano na yung tabo. Pero Lord, nagtuo kami nga ang tanan kontrolado nimo, O Diyos. Sa mga kaigsuunan na mo nga affected, Ginoo, praying, Lord God, na ang kalinaw, O Diyos, nagikan ka nimo, mag-auban ka nila, O Diyos. Salamat kaayo, salamat. And as we worship you, Lord God, today, Lord, we be the King, be the Lord in this place. Lord, be glorified, Lord God, in this place, O God. We worship you with all of our hearts, with all of our strength, Lord God. We worship you, Lord God. And praying sa mga kaigsuunan na padulong pa din ni Ginoo, Lord, hikapas sila, O Diyos, at hagi silang protection also, Ginoo, nga makauban na mo sila din sa pagdahil niya kanimo, O Diyos, ang pasalamat. Dalay ko lang mo ang ngalan sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. May buntag sa dalan. No? Excited ba ang dalan? O na pa'y kahadlo? Excited? Hallelujah. Praise God, no? So, even though nga naata sa sitwasyon ng nanay kalabidan, but that's the good thing about being a child of God. No? Tagaan na niya katungod, no? O kanang courage, kampante, no? To be still in this kind of situation. No? Pinaka the best yun nato nga decision. No? When we received Jesus Christ, we became part of God's family. Amen ba? No? And that's how we thank God. No? We are born again, mga isuon. And kabalo mo, no? When we declare, kung dili na ito ikauwaw, no? Na anak ta sa Ginoo, kabalo mo nga ang kaaway, mangurong na the enemy trembles when we declare that we are children or we are child of God. Amen ba? No? Kaya ba kaya ang enemy? Kung ngayon na siya, magtanapon din sila ay, oh no! They are awake again! No, wala enemy, nagpurog na! Oh no! They are born again! 1, 2, 1, 2, 3,
Follow Jesus, the world behind, the cross before, and now on the right. I have decided to follow Jesus, the world behind, the cross before, and now on the right. I have decided to follow Jesus. The world behind.
is the Savior. Because He healed my heart and changed my name. Forever free, I am a slave. I am the Master. I am the Savior. Because He took me up and turned me around and placed my feet on solid ground. I am the Master. I am the Savior. Because He healed my heart and changed my name. Forever free, I am the same. I am the Master. I am the Savior. I'm the Savior. And God do it for me. He can do it for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because you picked me up and turned me around and placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart and changed my name. Forever free, I am saved. I thank the Master. I thank the Savior. Oh, I thank God. Thank you. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Lord God, for giving us, Lord God, for giving us, Lord God, that privilege, Lord God, to be part of your family. Thankfully, Lord God, that we are born again. Hallelujah. And Lord, we pray, Lord God, those people, Lord God, na wala pa nakaipalukan mo, o wala pa nakailangan mo. We will be preaching them, sharing the good news, Lord God, that you are an amazing God. Nothing is impossible to you, Lord God. Even there is no way, you make a way, Lord God. Isang imposible ito, Lord God. Kaya naman mo yun. You can turn things upside down. Hallelujah. Amazing God. Bumalik sa samahan mo. Wala'y kaparehan mo. Hallelujah. Our church, this time, we give worship. Because He said, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. And we believe God is here. You are here, moving
above typhoon, Lord. Your name is above super typhoon, Lord. Continue to give worship, praise. Just focus. Lord, thank you, Lord God, for giving us that heart, Lord God. Giving us that trust, Lord God, that faith in you, Lord God. Lord, we don't want, Lord God, kung paano magkalayo sa mga masigas. Always give us that desire, Lord God. Always ignite it with fire, Lord God. Keep believing, Lord God. Give us that faith, Lord God. Because we want more. Ganahan, malayukan mo, Lord. Ganahan mo, ulit, Lord God. Sukat, hindi mo kami, hindi mo hanap, Lord God. Hindi mo ulit, Lord God. Walang nilaing lugar, walang nilaing topic. Yan ito, kung wala ka, kung wala kang presensya. Days I would rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. Here in your love, here in your love. There's no place I would rather be. No place I would rather be. There's no place I would rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control.
Sing it. Sing it, church. I want more of you, Lord. I want more. I want more of you, Lord. From your heart, come on. Sing it. Yes, Lord. We want more of you. We want more of you, Lord. Oh, Holy Spirit. We want more. We want more of you, Lord. Bisan unsa man, Ginoo. Ang mga treasure sa kalibutan ng Diyos. Wala'y lain ka gitiluhan namo, O Diyos. Kundi ikaw lang, Ginoo. Wala'y lain, O Diyos. Wala'y maikumpara, Ginoo, diha sa iyong presensya, Lord. Imo ang Ginoo nga mo kasing-kasing, Ginoo. Sa Lord na ang focus niya kanino kanulay ang Diyos. Nakasya tamaw kasing-kasing diha kanino kanunay Ginoo. Focus. Hallelujah. Lord, nasika. Focus, my Lord, focus. kanunay mo kasing-kasing Ginoo. Kaya sa among kanuyang sa Diyos, ikaw ang among puso. Sa among kanuyang Ginoo, ikaw Ginoo ang among paglaom mo Diyos. Hallelujah! Nalaybon ka, Ginoo! Nalaybon ka, Ginoo! Ikaw lang, Ginoo! Wala ng lahat ng itinuha ng kasing-kasing ko. Hallelujah! Hallelujah! Nagatuo kami, O Diyos. Nagatuo kami, Ginoo. Hallelujah! Wala din ka muhulog sa pagtrabaho ka namo, O Diyos. Bisan, Lord, wala na mo. Lord, ma-feel, Ginoo. Lord, wala yun ka, Lord, yan mo undang, Ginoo, sa pagtrabaho sa among kinabuhi, Lord. Ang iyong pagsailan, Ginoo. Dili ka hulungan, Ginoo, wala ka na mo, wala ka mag-uban ka na mo, Ginoo. Kundi, Lord, nagatugot ka na mo, Diyos. Nagatanaw ka na mo, Ginoo, Lord. Salamat sa iyong mga promise, Ginoo. Pagtinunan din ka. Ang iyong kulong, Ginoo, ay akong ikoptan, Diyos. Salamat kayo sa tanan, Ginoo. Dalay mo lang mo, manan. Sa walay na tapusan, Ginoo. Hari ko na, hari ko sa Diyos, Ginoo. Willing ka, Lord. Hari ko, Ginoo.
diha kanimo sa imong gugma, Ginoo. Namo, Ginoo, walay makatuwag nga anak, Ginoo. Salamat, Diyos. Kung padayon nila kumuputihan ka nimo. Hallelujah. Dalay mo lang mo ang ngalan sa walay katapusan, Ginoo. Dalay mo ka, Ginoo. Hallelujah. All glory, honor, and praise, Ginoo, belongs to you alone. Our God, our King, O God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Glory. Praise, praise, praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Inun yun, Ginoo, ang kumuday diya sa atong buhay nga Diyos. Amen. Hallelujah. So this time, nabalo ko nga daghan ni Ami nga mga adlaw, daghan kaayo nga nahitabo nato mga experiences, and nabalo ko na asatay mga maayo nga testimony para mahatagan nato og himaya diha no ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So open ang pulpito mga igsoon para sa ato ang mga testimony. Praise the Lord. Pasalamat diha sa Ginoo. Amen. So si Quincy siguro no dako kay ni nga ako dali Queen no. Pasalamat ang Ginoo sa unsa man nga nahitabo, Queen, sa inyong family. Ato palakpakan mga igsoon. Morning na share lang na ako ba? Yagi sa sa'yo, Jimmy, ato sa barangay ato mga 3 or 4 p.m. ba? Iya, kay kahit ko na ko tayo, kung siya may ba wala sa menu, pinalo niya na. Kung ano to, mga 8, mga guro, ang tubig, kaya nasa mga hagdan. Di ba, tanala ko tayo, hindi pa siya may bakit daw. Wala na ko palang may bakit na pinakalis lang. Nila ganyan kalalay pa niya, bakit na mo gani. Tinala siya ko tayo. Ano lang daw, okay, wala yung sa balay, ano na niya. Kasi nilay na sa tubig eh. Ano ba sila, hinay na lang kung kayo. Signal number 3 na, wala naman. Kung ano ako, mga alas 11 or 12 na pa ako kayo, hindi mo lang nagawa ng gawas na masiha. So, na-evacuate me, ito sa kapilya. Na-evacuate. Pag man ko ay mga 1 or 2 na ako, gusto na kaya kami. Ang kuwan na ito ka ng mga sige, pagupad na, gusto na kaya kuwan niya, bakit? Na nasa baskitan, so, tinala ko ka naman na nasa baskitan. Magkabot na dito sa ako. Tinala ko ka ng Carlos, kuyugi ko bigay. Mabalik ko sa balay. Kaya nang kuwan ko mga sagina ba? Nakalala ko siya, ay, balik dito kayo. Gusto ko kaya namin niya. Ay, dahil ko, nibalik ko. Nibalik ko dito, nagpakuya ko sa kumputiyo. Yan, nalang ko kami tiyo. Kuyugi ko balik ko sa balay kay. Tanaw na ito, kasi na dito niya. Pagabot naman kaya, kuyugi kaya nagkatirin na. Walang mahit mo, dahos jud mi kay. Nangangoy na lang dito kay. Kung wala ko nibalik ko, wajud ko ka na nasalbag sa isa, nagpapil pa lang. Nakuha lang din ako dito kaya mapabilis dito naman. Wala lang din ako ikuha o una. Kaya lang ko diba, tara, dito na mo ulit, kaya hindi na madala. Matukamuan ko kay, disunod si Carlos o si Jorly o si Richard kay ang gamit ko nila, hindi una nila kuha. Ang ikaw kay, pa nilang laptop. Hindi naman siya madala kay. Dahil kami sa kaong tubig ko, alam ko yun. Tara niya, bilis ko namin dito kayo. Di naman hindi kaagi kaya, wala naman ang tubig. Di ba ito, paan na ito, wala nito ganay, bali pa ito oras, wala nito ganay, wala nang tayo. Mas maagi dito ko, magbagid niya. Paan akong, paan na ito, i-evacuate kami, wala nini ato sa complex. Lalo sa kanangan, i-evacuate ni dito sa paan na Sirila. Wala din na mga tao dito kayo, nagkarakala ng mga tao ito, naghilap na ako, naghilap sa bato, anak ko yung gagawa ka na. O yan, nahilap dito, mahuman na ni, kay manakot, nag-apilin mo. Wala, naghilap na dito kayo. Wala na kong bawa kayo, balay na, wala na kong bawa ko. Nakapami balay, mga ulianan na, dahil magkuman ako kayo, nahayag na, tubig kayo, saka naman, naman ka natin, pati ka dito, bago ko na dito na
Nagabay na ako kayo. Wala, hindi naman ang hangin ako. Ato niya sa kabaw sa taytayan. Magdaan lang ulit kayo. Hindi ko kini ko aso ni wala may ulitan kay gusto mi pagbalik kung dili ko Akala tayo nag-usap ako ka si Papa dito ako biya ko kami na tayo yung anak ko ba ikaw na lang kaya pag uli ni Papa siya pa rin wala ko ni Mama wala muna dili ta excited anak. Makaingon ka ba nga, say maka-question ta no, maka-question ta na, anak maningin mo ano, ang ano na yung tabo no sa muka, sa ilang pinsi, especially karon na feel na ko dito sa kuan si kay as in wala yun sakto na no, wala siya walay ulian no, wala kay mama, wala mga gamit, no, dili sayon, pero dili ta kapangutan na sa Ginoo na. Pero ang promise na gyud sa Ginoo nga nagauban gyud siya. Nakita sa Ginoo ang atong mga kaning mga sitwasyon nato, mga kanang kasakit sa kasing-kasing, nakita gyud na sa Ginoo when ako lang yung encourage ni mo na padayon lang yung kasalit sa Ginoo. Ayaw magtanga yung kasalit sa Ginoo. Nag-uban na asad ni, tanaw na ito kung sa'y matabang, namo, and then, naman ang mga kaisuunan ni mo. And si Wella also, no? Si Wella, ato siguro siya pag-pray mga iso, extend na ito ang kamot sa ila. Dali Wella, ato sila kisa ko ito affected si Wella, si Juan, Di mo kayo sa artist, di kayo si Juan, praise the Lord. Umana ang mga pagsubok ni Juan. So karon, ano ni Juan, apil ka ng Juan kay Kababo, sila faith, dali, atong i-extend. So, padayon tatampo nila mga isuon na ang comfort sa Ginoo magkuan yun sa ilaha, no? And dili na kung nakatay katabang sa dili lang tuto ingon ta mag-pray no kundi naatay
ikatabang si Linda, gamit, no? Financial. Let's help. No, let's help mga igsoon. Sige, pray. The Heavenly Father, nakita ni mo Ginoo ang mga Lord, mga kasakit, Lord God, mga dili, pasabtan na pagbati Ginoo sa lahitabo karon o Dios. Pero salamat Ginoo, padayon namo kong pasalamatan. Padayon namo kang dayon Ginoo sa among kinabuhi. Among giampo Ginoo, si Quincy, si Wella, si Raslyn, si Faye, o si Juan Ginoo. Ako silang ipataas dihaan nimo Ginoo. Lord, pandungi sila, Lord God, sa imong Lord, sa imong comfort, sa imong peace, Ginoo. Lord, wala silang kahigalo kung asa sila magsugod. Pero ikaw, O Diyos, nakahibalo sa among unahan, Ginoo. Nakahibalo sa among future. Amo silang gisalig niya animo, O Diyos. O Lord, hatag sila og kaalam, O Diyos. Kung asa man sila magsugod, Ginoo. Unahin sila, Ginoo. Lord, hatag sila og Lord, gilahin sila, Ginoo. I-direct mo ang ilang kinabuhi, O Diyos. Lord, protektahin sila kanunay, O Diyos. Bisang karon na sila sa evacuation center, Ginoo. Lord, ang imong protection mag-auban kanila, Ginoo, Lord. Lord, ipakita, O Diyos, nga lahi. Lord, ang among Diyos, ang among gisimba, Ginoo. Ang Diyos nga mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Ipakita, Ginoo, sa mga Lord, sa mga tao na nag-surround sa ilang Ginoo, nga Lord, ang among Diyos nga gisimba nga gialagaran, Ginoo, maayo, Ginoo. Hari sa tanang hari, mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Mo'y nagbuhat ka lang, O Diyos. O Lord, kibalo kami nga di mong pasagdan ginang mga isuunan karon, Ginoo. Lord, i-provide mo ang tanan nilang ikinahanglan, O Diyos. Lord, i-provide mo tanan, O Diyos. Bisan ilang manimalay karon, Ginoo. Lord, i-provide mo, Ginoo. Salamat, Lord, kay kabalo kami, O Diyos, na Lord, diligid ka mo biya, Lord, sa mga kaisunan, Ginoo. Ini among ipangayo, ini among giampo, Ginoo, sa pangalan ni Jesus, Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ito, ako sa nasubo ko, no? Nasubo ko sa nangitabo, no? Sa inyo, and kasakit sa ako nga magtanaw nga ilala ko. And kabalo ko nga salig lang yun sa Ginoo, salig lang yun sa Ginoo mga isoon. Na nasa'y kami, no? Na napasoy kami na bagyo, pero ayaw mong kahadlok, no? Salig lang yun nato sa Ginoo, kaya I believe of protection sa Ginoo mag-auban yun. Amen? So this time, church, no, para mahupay pag yun ang atong kasing-kasing, i-prepare nato, no, ang munahon na, maminaw dito, maayo mga ison, kay kabila ko makikistorya ang Ginoo, pinahagi sa ilang pulong. O pasalamatan na ay ipadala ang Ginoo, every second Sunday of the month, mga ison, akong tawagon, walay lagi, bisan ingon, bagyo o unsa man dili na siya mo stop no sa pag-ari diri sa ato. In fact siya may naguna, siya ginaguna, no. Siya naguna gyud kuan kanang nagulong na lang ko. So praise the Lord. Ako tawagon mga igsoon, walay lain ang ato ang dear pastor, Pastor Joel Natubig. Atong palakpakan ang Ginoo sa kanya. Okay. Tadi lang kayo. Hindi mo ko pagkabay ito liquid mo ka. Anyway, ano ba yung mga tinong kanyang pa? Wala na siguro, Pastor? Dali na. Dali lang kayo. Siguro may tinong pa. Wala mo kong lipas gabok sa aking binuhay. Okay. Hello, Mike. Glory, okay. Okay, dalay ko ng Diyos son. Salamat sa Ginoo. Although
dagan sa tumang kaigsunan nga wala karon expected ng Buddha kay dagan man tayo mga trahedya ng hitabo, no? It's not easy sa experience last Tuesday morning, no, nga lalipas taga Manana, pero salamat lang sa Ginoo nga kita na gapon ay safe in spite sa mga butang na mawala, pero ang kinabuhi ay ipanalit ng paghihapon sa Ginoo. Amen? Salamat sa Ginoo. Although we know it's not easy sa mga inanang kasinatian, sa imo ni Gigi na dagang trauma na mapalit, no? But anyway, God is faithful. Amen? Magaling ko nag-resibo, imong tungkol na sa Manila ko noong init bagyo, yung kalinaw na katag ko ng basura. Pero nilisibo ko nung lahi, kaya pagkahumas bagyo, mga sakyanan may nagkatag. Mula na nagkwarta si Bono. Anyway, so, the lighter side na, no? But anyway, it's not easy, no? Lati pa dito sa church sa Cebu, ang natituwaran sila ng si Parin Jojo, si Pastor Ben po, tinukuhan. It's not easy ito. Actually, ako'y itong Asaliya dito. Naibalay akong pagumangkon dito sa Asaliya nung nagpipagumangkon ng As Dubai. Imbis yan balay sa Asaliya. Isuhapin lang, salamat sa Ginoo kay ito akong pagumangkon na nag-stay dito. Wala niya kay iya magpapakasyon sa Dubai. Kuman sa iyang pagpasan niya sa iyang arkitekto. Yung ipabakasyon sa Dubai, which is karoon pang siguro 2 weeks from now sa pamulit din si Bumana. Wala yung tao dito. Pero ang balay, nalumos dyan. But anyway, mga butang ko sa siguro mga butang ay umauna-una nga it is only a matter of sikat siguro minute kung ang butang sa kalimutan ay mawala din. Amen? Wala yung dato pobre sa mananga siguro ang paano dito yung balay nasa naginadaan sa risgo ng lugar, no? Kaya risgo ang daan sa lugar kung inyong mga balay. Pero katong Villa del Rio, man mo ito risgo to. Kaya katong Villa del Rio sa Bakayan, hayin man ang subdivision. Ang balay niya mag-raise na o 5 to 7 million. Yan ang Villa del Rio na subdivision. Hayin na, no? Kaya mo diya risgo, pero dito hayin, man mag-expect ko. Pero you know what, Iksoran? Kung nung sa i-allow ni God, wala din. No? Ito pagbagyo ako, peaceful naman ko, kaya ako mag-isalay sa ginaw, natulog ko. Medyo katong expect na nga makakot ang bagyo, mga 2 o'clock, medyo imatan ko, hindi naman ito sugod sa kanao. But we believe na nag-ibutan na panaligdan sa Ginoo. Para ito, nakasahana lang na ako nga in the morning, napait na po si Mary Jane nga ang tanan ko nung ay nawala. It's not easy yun. But we know God can restore. Amen? Amen. This morning is what I want to share to you. Ako lang yung ipalo up itong akong message sa dito sa katong anniversary sa Anchor. Gusto na ko makita ni kasi ang problema, we know na we are born again spiritually. Amen? Born again spiritually, nagugtong na diha sa Ginoo. But sometimes, sa dahil magkalugay ang atong gustuhan ng kinabuhi, may mga buta na dito masayo nga, kabalutan ng born again na, kabalutan nga, ang atong kaluwasan ay nakaangkura hiya sa atong Ginoong Kristo. Pero sometimes, ang atong spiritual senses, muna'y wala mag-function sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Napokus sa daghang problema, napokus sa daghang paglantaw sa mga
physical problem o physical need sa kalibutan, na ang spiritual senses ay napaka-importante. Kung sa kakadugay ng born again, dapat yung tanan ay nag-function doon sa kung gustuhan sila kinabuhi. At sa akong ingon, no problem about salvation. Kay nakaburahin na diya sa atong Kristo. But gusto na akong makita nato na in every situation sa atong life, kung sa imong sense, spiritually. Even sa niyaging trahedya, kung sa mga buta kayong nakita sa imong spiritual senses, kung sa si Lord na nagsulti mo, kung sa si God na naghatag o comfort mo, kung dili na mo magkita, kung dili activated ang imong spiritual senses. But before that, let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, ang giampo diya kanimo God nga this morning, mag-insulti ka, Ginoong Diyos, sa among espirituhanong kinabuhi. Mag-insulti ka kanamo God, o unsa ka activated ang among spiritual senses sa among espirituhanong kinabuhi, para makita namo, Ginoong Diyos, sa among espiritual nga panlantaw, ang mga butang diya sa among palibot, nga among makita, Ginoong Diyos, na naaka, dili minimo pasagdan, o among makita, Ginoong Diyos, na dili yun minimo taligdan, bisag unsa kamubo nga panahon sa among Kristohanon nga kinabuhi. Salamat di open God, o tugotin Ginoong Diyos, na mag-exulti ka, o maligkod ang among paglantaw sa kinabuhi, pinahagi ni mong Messiah. Thank you so much, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Now, ingon diya igsoon sa 2 King. Okay? Now, ingon diya, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariot had surrounded the city. Oh no, my Lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and looked and saw the hills full of horses and chariot on fire around Elisha. Now, kung sabi niya na mong mensahe son, mali ang time na si Elisha na oy prophet sa Israel. At the time so si Elisha the prophet sa Israel, dagang nasod ang magigubat sa Israel. The problem is, walay walang pos ng mga nasod nga magigubat sa Israel tungod kay si Elisha makadawat og message sa God ug iyang ipasidaan ngadto sa hari sa Israel. Na mauni na sulong, mauni. Kanunay silang nakaandam. Until such time, na doon nagsulti sa king sa Syria, imong siya dito nga, di kita mo lang po kung sa atong plano sa Israel. Tungod kay doon ay prophet sa Israel na magpasidaan kung sa'y atong buhaton nila. That's why, ang ilang karoon nga plano, ilang giusap. Imbes nga ang Israel may ilang sulungon, ang ilang gusto unahon pagkuha ay si Prophet Elisha. Mabitaw nga, nagplano sila ang tibuok nga kasundaluhan sa Syria, iyang ipadala kung saan asa nagpuyo si Prophet Elisha. Now, sa diyan kinibutan na si Prophet Elisha sa daghang sundalo sa Syria, pagbatas ayo sa bunta, ang iyang servant, mauni ang iyang nakita. Pagkakita sa servant, nga gilibutan sila sa mga warrior, gilibutan sila sa mga chariot, iyang ingnan, Sir, unsay atong buhaton? We are surrounded, gilibutan ta, ug ang tibuok syudad, ug mga chariot, alang sa Now, here comes the prophet, kalmado ingon siya, don't be afraid.
Those who are with us is more than those who are within. Kung sa'yo kalainan, si Prophet Elisha na activated ang iyang spiritual senses, mas nakita niya mas daghan ang sa iyang part kaysa mga sundalo na nagpalibot niya. Pero ang iyang servant, wala nakita. Ang iyang nakita, kung sa'yo nakita niya sa iyang nikitay. Paano niyo? Magkama, iyang ginani ayaw kadlok. Ang Elisha prayed, Lord, open his eyes. Wala mag-amo si Elisha na, Lord, makita kanang let them see kung unsa ang naas among side. Specific ang prayer ni Elisha, Lord, open his spiritual eyes. Kasi ang nasa ilang side is spiritual chariot, mga angels of the Lord, nga mao'y nagpalibot sa mga sundalo. Ingon siya, Lord, open his eyes. Wala lang naingon si Elisha, Lord, ipakita sa akong servant. But ingon siya, open his eyes. Ano ba, so napaka-importante na makita sa servant unsay na diha sa spiritual gakahintang sa ilang situation. Dili lang sa nakita niya sa iyang nigiday unless i-open ni Lord ang iyang spiritual senses and eyes. And when the Lord opened his spiritual senses and eyes, dito niya nakita, ikon siya, is full of horses and chariot of fire all around Elisha in this city. Amen? Mga napaka-importante ito, even sa atong situation today. Pakita lang niyo. Ako, pag-agin ako dito sa Mananga, laghan mo kong nagmulong dito. Aling, hulong ko kadali, tatawa ako dito. Kita din mo ang kakungkuhan. That's what we see sa atong physical eyes. But if you look at our spiritual senses, kung sa'yo dito nagplano ni God, kung sa'yo gusto na itong makita, ng every situation sa atong life, there is God in our side. Amen? In the middle of the storm, there is God. Amen? Katong tayo sa Baguio Exxon, doon sa Exxon na nagpadala ang message na ko. Ingon sa pastor, kining sitwasyon na, doon ako specific na hinduman sa imong wali. Katong time sa anniversary. Diba, katong akong preaching sa anniversary, akong i-close niya itong video. Say that itong video. Diba? The mindset of the eagle. Ako lang irikan. Ang eagle is so on, I mentioned in the Bible. In Isaiah 40. Specific tungkol kay Dunay reason. Ingon sa I remember ng eagle, iyang ipugad ang iyang pako panahon sa Baguio. Trusting God kung asa kadala. Your faith in the Lord is on. Your spiritual senses, you can trust God in every situation sa imong life. Dili puro kahadlok o kabalaka. Maganda kahadlok kung maghari ang atong physical ikuan. Like for example, this servant, hadlok sila kay. Can you imagine? Giniputan sila sa kanyang sundalo. But here comes the prophet of God. Simple na yun siya. Oh, be afraid. Ano naman? Kaya balo siya kung saan iyang kadutungan ni God. Kaya balo siya iyang nakita sa iyang senses spiritually na dito sa mga kabukiran sila ay surrounded o mga chariot of fire.
Amen? Mga tama kung hindi mo makita, napaka-importante. So nga, sa Panginoon, sometimes, makalimutan nga, kung hindi ang usahay na wala na ito magkita. Thinking about Christian life, trusting our salvation in the Lord, but the way we look at the situation sa atong life, wala na itong tanawa ang situation sa atong life sa mga butang na nakabase sa atong nakita is spiritually. Nawat akong balay. Kami, nagdako magkog sa Discord sa eskwelahan o sa church at so on. Luwan mo niya yung kanta sa Discord sa ona. Anto kero na, ang siguro na, di ba? Itong palay ko sa langit, nagasit-sit-sit. O, di ba? Di ba? Ato na lang tanawang itong balay sa langit, nagasit-sit lang. Kaya na lang tatarawan itong balay sa manana. Wala na ito. Sige na lang kanta, balay ko sa langit, nagasit-sit lang. Makita mo na sa iyong spiritual eyes. Amen. Ang imong spiritual eyes, maghatag imong comfort. The spiritual senses, the Elisha, so on. Naghatag niya total na kalinaw and comfort. In this kanang danger na situation sa ilang yatubang sa kinabuhi. But here comes the man of God, peaceful, trusting God. Kung nakahimo pa siya pag-angko, Lord, open their eyes. Mamatay son, pwede na mata na itong i-open ng atong spiritual senses. Amen. Okay. I will give you this four principle lesson. Number 1. Atong i-check ano na kung sa'yo nag-motivate na ito. Ang atong motivation ba, kumikan lang sa mga physical situation na itong nakita diya sa kinabuhi. Did you know nga God, kanunay nag-motivate na to, kung ang atong spiritual eyes, senses ay open, kanunay nag-motivate si God na to, diya sa mga punta na atong makita spiritually. Wala nakabase sa atong physical eye. Number 1, ingon niya, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance on his height, for I have rejected him. The Lord does not look the things people look at. The people look at the outward appearance, but the Lord look at the heart. Diba? Kasi ganun na yung mag-motivate na ito. Kasi mga putanga, ganun na yung makita. Wala na, kanang doon, gubak, magsigig kang sutlong na itong balay niya, asa ito natukod, magsigig na ito, imuluha. Kaya may mo ito. Diba? Ako, gumigyan lang kumuwila kanina, pero gumigyan ko ito para magpabiling up sa iyang buwan. Magkabuhan ng inyong palay karon na yun. Magkabuhan na kayo mo palay karon kay Jim naman. Diba? Pero ay mo masakit, so. Pero, yun lang, wala na yung time, magsigig at tanaw dito sa imong niligaay. Katong palay ka kita mo ng lapok, katong lugar nga yutat na lang. Diba? Tanawa niyo ang imong kasing-kasing, are you still happy in the Lord? Mabitaw nga, kasi gusto na kong makita, di ba part sa akong preaching last month. Kasi anay na itong ikalipay. Because we are saved. Ingon si King David dito, Lord, ayaw wala Lord, ibalik ang joy of my salvation. No matter what happened, ang atong kasing-kasing John, wala makabase kung siya nakita sa imong palibot. Di ba? Okay, balay mo ito mananga, pero consider din mo katungkuan, katong mga sakinan nga high-end, katong mga sakinan dito sa Villa del Rio nga nagatidan o tag 2 million. Di ba? But you know nga, tiksuhan, kanunay gitan-aw ni Lord ang atong kasing-kasing sa hining kahintan kung sa'y maghatag ni mo kalipay. O balikon, ang kalipay sa salvation that we have in His kingdom. Amen. O kanan-tanan makita ni mo diha sa activation sa imong spiritual senses. Di ka pasagdan sa God.
Katong na biktima sa Bagyo, wala mo sa kalisod, pero karon siguro, wala mo mahunting pagkaon dito, di ba? Kaya naman naghahangat ng pagkaon. Because God, give us God sa ating needs. But what is most important ang atong kasing-kasing? Mamata kung sa kita tao ni God, wala magtanaw si Lord sa outward appearance. Wala na. Samot pa itong mga balay nga ng disappear. Diba? Wala na to. Look forward sa iyong kasing-kasing. I know God. Doon na kayo mas dakot ng purpose para namin. Amen? Doon na kayo mas dakot ng purpose para namin. Kung we will continue to look at this in the spiritual senses sa akong kinabuhi. Amen. Mamatay ko niya nga, mamaniya ang panahon na gusto pilit mag-restore si Lord o bagong king sa Israel. When Samuel nagpili siya sa sumusunod na king, iyang itanaw nga sa mga igsoon ni King David, kani kay mga warrior man eh. But yung si God ay nanawanan panggawas. Kasi ang itanaw ni God ang atong kasing-kasing. Kaya pala si God sa extent sa ilan po sa problema na naka. Pero mas tanaw ni God kung sa itong response sa itong kasing-kasing diha sa situation na imong yatuwa sa imong kinabuhi. Amen. Unsa ang imong kasing-kasing? Unsa ang imong kasing-kasing today? Diha sa spiritual na imong padlantaw kung saan ka pagtagpo pag-provide sa God. Amen. Pagkataw nga, kung sila nag-motivate nga ito kanunay, kita ba ay mag-motivate sa kanan, puro kag-uulog, kasakit, imo bang itanaw, imo kawal, luhuya na mo eh. O diba? Mga kaitsunan, kanunay kitanaw ni God ang ato kasing-kasing. Next, imo niya. Jesus knew that God said to them, every kingdom divided against itself will ruin, and every city of a household divided against itself will stand. Now, kung saan gusto mo makikita so, na although nakapokus sa kingdom, but even sa atong kinabuhi, hindi pwedeng ma-divided ang atong panglantaw espiritual ng diha sa atong nikiday. Dapat magkauyo ni tanan, dapat ang atong nakita sa atong nikiday, musabit diha sa atong espiritual ng kinabuhi, na makaingon ka, everything works together for good. Amen? Nanay ka plano ang God. Nanay ka katuyuan ang Ginoo. Anong i-allow ni? Anong itugutan ni mo God na mabalas to? Isuhan, dili pwedeng magkabahin ang atong panlantang espiritual. Gubikan lang sa mga butang atong nakita physically. Now, sa surating niya. Diba? Sa Mark chapter 3, immediately Jesus knew in the Spirit that this was what they were thinking in their heart. And they said to them, why are you thinking these things? Kung ang imo una-una karon, asa na ipaingon? Looy na kayo niya. Kung imong i-allow si Lord na mag-exalti sa imong situation, kung ignon ka ni God niya, ano na una-una mga anak? Diba? Kung mag-una-una kami yung pastor, hindi ko kamo mag-eskwela, kaya problema mo. Anak, kas ginuingong nga, ano mag-una-una mo ka na? Diba? That is the yung una-una, kung di activated ang atong spiritual senses. Ingon kasi, why are you thinking that way? Ako, hindi ko magunaw na isoon nga, mutana lang kong milpa, parang kasigurado ko nga, kanang, kung sa ang church today. Kaya, nabuti po sulot sila, ipakwita na. Ikong ko nga, basi ko ay church na ito sa outro kay ipakwitan, basi ang duwis evacuation mag-sintir mo body ron. Pero siguro sa evacuation sintir mo body. But sometimes it's on, ang dahil mo nga, even sa mga butang na yung makita today,
ayaw tuguti ang hunahuna na mo patigbabaw diha sa imong spiritual na senses kung sa iwaton sa lahat. Di ba? Magkasakit ka, ano kung una-una mamatay ka? Yung Diyos Ginoo, ano una-una mong kadana? Why are you thinking that way? Why are you thinking ano kung una-una mong gagawa na ikaw? Ano yung hapon? That's why ikaw ng God na, why are you thinking these things? Diba? Nga lang sige ka guna-una, luuyan na ako. Yung mga part na sa lumalabay nga, muna-muna. That is a part sa atong gitawag o kalit na human reaction. But dwelling that kind of thinking on is not part sa atong spiritual senses. Because our spiritual senses think about we have a God can supply everything that we have. We have God na kay Dios na muayo sa unsang sakit na itong experience. Dunay God na maghatag na to comfort diha sa atong kinabuhi. Di ba? Oh, tapos di mo nga mabasok eh. Grabe manigyagian sa Yolanda. Di ba? Kung balik sa una-una. Pero you should remind sa God sa imong spiritual sense ng Kastino, I have dwell sa imong nauna in the past. Amen? Diba? Sa part sa katong akong hindi sa atong katong sa mindset of the eagle. Sa part na ito, gusto lang akong give you para ka. Doon ay part dito ngayon ko nga sa akong video. Ang eagle ito, dili mo kaon o patay na anak. Igil ang iyan ng pagkapon ay buhit. Di siya ngitag patay. Ngitag ko siya buhit na magbuhit niyang pagkapon. Is that mean? Kung imong dalhon sa imong spiritual senses, igil, dili mo dwell sa patay nga nagitabo sa iyong kinabuhi. You always think new, bagong experience diha sa kinabuhi. Matatulaw ito na, di ba? Kung kayo mga Lord, kung wak mo nimo may pasagdi sa Yolanda, wak nimo may pasagdi sa Odette, di more na di mo nimo pasagdan ni Tino. O di mo nimo pasagdan. Kasi nga sa Bagyo karon buwan, o di rin. Adi mo nagbubuhan ng Bagyo karon, buwan niya niya ni Juan. Lord, di mo pasagdan ni Bagyo nga. Diba? Igit naman ganit, diba? Yun ang ating sohan. Makita nga imong si Lord nga, why are you thinking this way? Diba? Never na pasagdan. Makita nga, atong tanawang doon sa mag-motivate na to in every situation sa atong life. We are motivated sa atong spiritual senses or i-motivita sa mga physical na atong experience di past, even sa atong nakita today. Okay. Number 2, i-check na to ang atong gitawag of eyes gate. Okay, yun niya. No one lies a lamp and put it in a place where it will be hidden or under bowl. Instead, they put it in a stand so that those who come and we see the light. Your eyes is the lamp of your body. Your eyes are healthy, your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body also is full of darkness. Diba? Ano pa? Mga manigaw rin soan. Ang atong physical na eyes, kanunay magtanaw kung sana ang imong situation. Nga nagtanaw kas kahit-ngit sa tangitabo sa imong kinabuhi. But if you look at sa imong spiritual eyes and so on, dili matago ang mga butang na naghatag o iwag sa imong kinabuhi, that you will continue to trust God and believe in God. Ang imong nakita
ang kadako sa grasya o sa gugmas Ginoo ang napakadako nga provision ni God. Amen? Mao na ang kanakita mga atong gate sa atong eyes. Kanunay kang natanaw, unsay naa, kayong makita sa mga buta, diha sa iyo. Dili mataguan. Even in this situation and so on, ayaw tagui ang kahayag sa iyong kasing-kasing, and you can shout to God, na I have the Lord na dili nila pasagdan. Di ba? Could you imagine so on? Na walang atong healthy ang atong spiritual senses, ang atong nakita, dili darkness. Doon natin focus about things sa mga butang kita ko kung sa iwasan sa God. Part pa ito sa akong video soan sa vision focus sa eagle. Ang eagle soan, ang iyang nakita is 5 kilometers ang ilayo. Amen? Dili ng mga butang sa kanigin. Ang iyang nakita ang oportunidad sa kinabuhi. Amen? In this vision zone, unsay opportunity nga itong makita diha sa kinabuhi. Amen? Ang oportunidad. Akong mga anak, akong asawa, basta na ipagyo, maghunting na sila. Ako rin hindi ko mong yung sugal at yung mga suwalay, yung Diana, yung suwat, yung suwalay, yung mga asawa, Stan Jape, mga bata, at wasutil. Nya, ingnan kong ingnan kong niya, murag Thursday. Sa nanan mo yung pag-iw mo ako, mag-hotel na sabi mami. Kung sa kada pag-iw na lang, mag-hotel, mo. Wala na lang, di ba nang makakita sa maagi na ako, ikikos, kung siya mag-hotel. Sa duwe nakita ang mga oportunidad at sa bata na experience. At even kita so on, we should look at the opportunity sa every situation sa atong life. Amen? Dili itong mga kasakit o kagulanan tungkol kay hinanang atong bandang kawias kita. So pa, muna ang atong eyes gate, di ba? So pa sunod, ikon diya, the God of this age, the God of this age planted in minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ, who is the image of God. Pagkatama, ang mga unbelievers in Son, i-blind ang ilang espirituhanong pananaw. Pero, if you look at the spiritual eyes and spiritual senses, you will see the gospel display the glory of God, who is the image of God. Now, sa situation niyo, you will see the glory of God. You will see the image of God diha sa imong situation. Imong nakita kung sa kadako si God is on. Mabitaw ay glorify God sa situation sa among kinabuhi. Abang balay na nanamilan damage na atok, mga siguro, mga pila kakuan, gasto ko mga almost 4,000 kinaumahan. Pero, why not the glory of God? Diba? Kung ang Diyos, ang Diyos ng kalibutan na pakitun ka sa imong mga kasakit o kagulanan, pero ang suga sa pulong sa Ginoo gi-display diha ni Kristo. Ang gidak-on sa Dios sa atong situation na imong makita diha sa spiritual senses sa imong kinabuhi. Open your spiritual eyes and you will see the goodness and the greatness of our God. Amen? Napakatakot mo. Napakatakot ng Diyos isa. Okay. Number 3. Prayer. So pa ko ng atong spiritual senses active, pray. While Jeremiah was still confined in the courtyard of the garden, the word of the Lord came. The word of the Lord came there on the second time. This is what the Lord says. He who made the earth, the Lord who formed it and established it,
the Lord in His name. Call to me and I will answer you. Tell your great and several things you do not know. Now, mana nga, ay daw nga nag-ampo ng sampit mo sa Ginoo. Sa mga pungtana, ba, nag-ampo malimuni nga, ahulungon ng bagyo. So, pwede ko ahulungon sa God, pero tilayon mo ng bagyo. Nag-ampo ka nga, dili madamage sa imong balay, pero nadamage man ang imong balay. Pero, if you look at the Word of God, na gusto establish sa imong kasing-kasing, na gusto makita sa God, na tunay great and unchangeable things, na wala pa ni mo masayri. Did you know, nga doon na pwede kumbuta na wala itong masayri, taliwala na ni Panginoon, doon ay nagkumbuhaton ang God sa atong kinabuhi. At ito na nakapulong dito. Ang nagkumbuta na buhaton sa God. Don't look at sa nanglabay na tanawa. Ingon niya, great and unchangeable things you do not know. Lord, nagitabo na. Pero, ang akong pag-ampo nimo, matanaw ko sa mga butang na wala pa na ako makita. Amen? Matanaw ko sa mga butang na wala pa na ako makita. It is how our spiritual senses based in our prayer. Ang pag-ampo, so ang ano lang na gusto kang makita noong damong ni God ang bagyo. Pero gusto kang ipagkita ni God, adunay kay kumuta ang buhato ng Diyos, katong dili nimo makita. Amen? Di man lisod noon sa God ang bagyo, i-promise Ginoo sa mga disciple. Pero katong mga disciple, sila naman to, dili man to sa ka-nation, dili man to sa ka-city, so on. But if you look at sa atong society, as a part of the society, we as a part sa atong Christian world, so part as a society nga doon ay gusto ipakita ni God. Pero ang mga anak sa Ginoo, kanunay nagtanaw, great and unsearchable things you do not know. Mapanilong sa eleksyon, pero daghan sa mga utang, matutawag po. Sa tuba, continue to pray. Magkadang utang, mawapan niyo masayran. One day, inyo ng masayran. Amen? Ang ingon sa gagawin, parang hindi mo masayran. Padahay ka po, kung hindi mo masayran. Don't give up. Diba? Padayo na, ayaw manood sa Ginoo. Kaya manood ka, di na dito tayo paliwanag. Di na ko musimba Ginoo, nagubaumbay. Di mo na di nagkatakitaan na. Pero kung magpadayon ka, kanang mga punta na wala mo masayari, kung may imong makitaan sa umaabot. Amen? Hallelujah. Tanawa rin bago pa rin makita. Lord, di mo rin ulihan ang balay. Di iman, wala na nila itong dablin sa manana. Wala na nila itong ilaw sa tulay. Diba? Tungkol kay doon ay mga utang, may reveal ni God, kanto wala pa rin masayari. Amen? Okay. Number and last is so kanong may kan musupin sa ibalang sa ito. Maganda yung don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slave, your slave of the one who obey. Whether you are slave to sin, slave to death, to obey you, slave to righteousness. But thanks be to God that though you used to be slave to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claims your allegiance. You have been set free from sin and you have become slave. Slave of sin. Gusto na ko makita ito. Muna ang karoon ang pinaka-importante. Wala nga itong espiritu sa ikon, kanunay kang nagpasakot diya sa espiritu. Kasi ingon diya na kanang kasalanan is not only kanang natural na paghimo o sala. Di mo na magkuwit ang tao, in other words na, imong giupi ang imong kaugalingon, diya sa mga putang na dili maayo. Kung sa'yo ko talaga magkita, diya sa atong espiritu, kanunay na itong iupi
iya ang atong kaugalingon, diya sa desire o gusto sa Espiritu sa atong kinabuhi. Obey to the Holy Spirit. Dagang problema ni mga Christian ison, kanang dili mo submit sa Holy Spirit. Kanunay mo obey diya sa tuba, pagkabot karon sa kwarta, di na kumata Ginoo kay balo mo ka nakasagot mo kanako. And that is obedient to the flesh. That is submit yourself. But if you submit to the Holy Spirit, you know what is pleasing behind if you submit to the Holy Spirit. Amen. Umingo kumil pa kanina nga, hindi na kumana sa aliluan kay Pangyubilan. Sugod sa dili, kasi mahimo ko kakustuhan. Pero, asa na ko isubmit akong pagalingon sa akong hardlock? Isubmit akong pagalingon sa kabalakan? O musubmit ko sa gusto sa balang espiritu sa akong ginagawa? Which I know, this message ay napaka-importante para natin today. Amen? Basta ka musubmit sa iyong kawalingon. Mabitang napaka-importante so ang ating submission kanunay sa balang espiritu. Asa na ito ibutang ang atong kinabuhi. Ang kahadlok o kabalakan na dili manghatag na itong pagkamatarong katubangan sa Diyos. Atong isubmit ang atong kaugalingon sa mga kahadlok atong nakita ng kinabuhi. Diba? Nagkakaroon tayo halukan. Kung saan ko nikabuhan may klase. Kung siguro daghan ng physical na kwan, ang eskwela sa kong asawa, mag-physical classes sila tomorrow. But the problem is, ang paggawa sa pag-order ang Malacanang, mawalay klase, ugma ko sa Martes. Ay mo, nang supako, Malacanang na. Pak-pak mo siya dyan, So, Malacanang may nag-order, kaway klase sa Radio 7. 11 o 12. Ako ng 10 o 11. Pak-pak mo si Jante yun. Pasal na lang po, Pastor. Ha? Pasal na, paikisab na. Pasal na yun. Lipay ka sa ka, Pastor. Lipay mo lang. As a service with share. Pagkalis. Jesus, Charis, online. Pag tinuwatig saan, what is important? Asa tayo submit ang atong kawalan? Mabita ka submission in the Holy Spirit ay kanunay ng leading sa spiritual senses sa atong espirituhan ng kinabuhi. Ang tanang putang ba? Kadugtong pa rin sa righteousness na ito ng Kodiyas Ginoo. Or, mabita mong siya nakaputang sa Bible nga ang ingon ng Bible na ang dili pag kinabuhi sa pagtuo ay sala. Diba? Ang dili pagsalit sa Ginoo ay sins against God. That sins nga mapinto ang iyong salvation. Sins means you cannot glorify God. Not trusting God, you cannot glorify God. Not mga puta na, kasi kung iyong isubmit ang iyong kaugalingon sa Espiritu, Lord, mahimuan eh. Pero in everything na gusto na pumakita, di na tutugutan, mabilahon ko sa mga puta, na akong isubmit ang akong kaugalingon sa kasalanan, I always submit and I always desire to be displayed to righteousness. Amen. Islip na kami may sa pagkamatahan. Diba? Kung sa'y kahit lang sa atong kaliputan, so, it's a great reminder natin, so, ang mga trahedya ay na-remind natin, are we focus sa atong spiritual senses in execution sa atong life. Amen? Dili sa mga puntahan ay nakita physically, but sa mga puntahan spiritually. It is how God nag-encourage nato look at things kung sa gusto o kung sa atong makita gikan sa Ginoo.
Amen? Okay, salamat sa Diyos sa pagpaka ng Ginoo. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, thank you so much for this message today. Ako mga pag-ampo ng Diyos, yung kining mga message, Lord God, kanunay maghatag na mo kay kayunan, ng kining situation ng among iatubangin ng Diyos. Makita na mo ang among espirituhanong panlantaw sa kinabuhi. O makita na mo ang imong plano o kagumutan sa among kinabuhi. Makita na mo na kami malipayon diya sa kaluwasan ng among angkon. Makita na mo asa dapit na bilong ang among kasing-kasing. Nakita na mo asa na mo isubmit ang among kaugalingong Ginong Diyos. Lord, i-activate ka nunay ang among spiritual senses para makita na mo unsa ka kinsa ka sa among kinabuhi. Bless your people today, God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor Joel. Amen. So, the title, Activate Your Spiritual Senses. No? O mao na ang atong kinahanglan nun karon mga igsoon. No? We are kanang spiritual people of God. Amen. Kita mga dapat ma-open jud ang ato ang mga spiritual senses nato. Amen. So, honestly mga igsoon gabi nagkuan jud ko hapit ko madala ba naglibog ko ng sa kong nahadlok, no? Especially na ay mga chat dito nga nag-evacuate na, kuan na, kanang kusog na, nagkana kayo, nanako na ba, ako sa na mga kuan dito nga, dapat isimba uma, dapat kasunod isimba uma, dito mo, niya, nasa ilong kusog na, kusog na, gabi ko karoon kay, kanang baha, nasa, bakit na, kuha na sa dana. Niya, hindi ko naman ito already, buki ba, mag-handslide na sa, hindi ko ba, sorry ba, nasti kadlo, ano ba, ito. Ang focus ginooy ko, Lord, kanang, confused ko, libog ko, pero ginali ko. Niya, ningon ko namin naman, be wise lagi, be wise natin ka sa ginoo, pero be wise, ano ba, ito, mundo nga, nagsulti ko, nag-conjud ko, nangayon ko sa Ginoo, iyanid ko, Lord. Karon, ipa-stand ako nga, sa akong pagka-leader. Sa akong pagka-leader. Kaya balo ko, Lord, nga, nag-uban ka na ako. So, wala dito ko matubang sa kuan, sa GC ni ko, tanawag na nato ang panahon. Kaya basin mo init. So, this morning na nagtubag, na sa nisulti na ko nga, 2 p.m., grabe, kuno. Wala ko pang kasulog, 2 p.m. Iko, ini 2 p.m. mo init. Ito ba ako siya, ini 2 p.m. mo init. So, kung mga iso niya, nakaiwan siya sa galing mo na, basi ko lang mo simpa, basi ko pero hindi mo ba lang Ginoo, duha o tulong kung makapuntok sa iyong pangalan na asa sa kaliwala. So, mo na mga isuon, I praise the Lord nung wala yun, talagang himaya lang yun, glory lang yun sa iyo, wala yun kung magpadala. Kaya honestly, happy tayo yun, may ko na tapos GC, sige, dinita manimba, why simba uma. In fact, nag-inquire ko ni Pastor Chadel, manimba man sila. Imun ako, mapatapa ko takang Pastor Jim, Pastor, siya din nga naisimba. Mapatapa matang Pastor Joel, pero wala na lang yun ko kay, kasi po, ako sumunod na si Pastor Joel, Marie. In fact, nalang sa ko, gandugay ko natulog, kaya huwag din na si Edwin, nalang sa topic. Kaya ba sumingon, Pastor Joel, yan pa, ikaw lang ginagawa, kay Bagyo. But wala akong gingon, praise the Lord, nung bisa kung sa man mga itaboy, ato kablihan atong spiritual senses mga iso. Grabe ang kadako ang Ginoo nato. Mas dako pa kay sa Bagyo. So, gamay ra gani, uwan lang gani, surrender din na ginayta mo mo fellowship. So, unsa na kaha kung ano yun, tako na yun kaayo nga ihatag sa Ginoo maniskal, wala na yun tamo, give up with this pagtuo. So, mo na i-practice na to, hinay-hinay ang atong pagtuo. No?
ang ato ang spiritual senses nato ato yung aglihan na dako kayo atong Ginoo mga igsoon nga mo protect sa tuwa. Amen? So since ako ba ang naka-assign sa giving, no? So ablihan nato no sa Matthew chapter 14 verse 15. Okay? So kanina nga story mga igsoon, Jesus feeds the 5,000. No? Nakayong duman siguro mo ani. Okay? So ato basahon sa 15 as evening. Okay, so minaw sa tanong igsoon. Okay? 14:15 it says, as evening, no, that naa si Jesus ani nagsusunod niya tungod sa mga milagro, no, nga gibuhat sa Ginoo. So crowd, no, a large crowd ang iuban ni Jesus, no. So sa 15 atong basahon, as evening approached, the disciples came to him and said, "This is our remote place, and it's already getting late." No, ingon ang disipulo nga kung late na, no? And then send the crowds away. Iya papaulion, no? Ang mga papauli, kay gabi na, no? And then, so they can go to the villages and buy themselves some food. Jesus replied, they do not need to go away. So, si Jesus, wala siyang mayroon na siya, ulialan na ang tao, no? Ang disipulo, papaulian, pero wala mo yun wala mo si Jesus niya nga, sige, papaulian lang na. Okay, so wala. Kung sa reply ni Jesus, at sa ito ba ni Jesus, they do not need to go away. You give them something to eat. So, ang tagi sila pagkaon. Okay, so, yeah. Sa 17 it says, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered, bring them here to me. Ingon si Jesus. So naalay 5 ka loaves o 2 ka isda. No? And then, ingon si Jesus, dali. He said, and he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves, and he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. Okay? So diri mga igsoon, makita nimo no nga kung naalantay gamay ba nga sacrifice nga ihatag para sa Ginoo. Daghan nga mga tao mga benefits ana. Daghan tao mga benefits ana. Diri mga igsoon, gigamit usa lang ka bata, usa lang ka laki nga bata, no? Na ay 2 ka fish o 5 loaves. So meron ka na, baka sakto ba na sa 5,000 nga mga tao nga pakanon? Dili masakto, di ba? Pero sacrifice niya. No? Kung ako say kanang bata, dili ko, ako amani, wala gani pagkaon, remote place ko to, wala tayong mapalit, wala na gani pagkaon, di siya na ko ihatag. No? Pero, tungod sa kasing-kasing sa bata, iyang ihatag. No? Ang 2 ka isda o 5 loaves. Okay? So, from there, di na kapag kanagagamay, no? Sacrifice nga paghatag, kinsay nakakaon, ang 5,000. Daghan ang nakakaon, daghan. So, mga mga igsoon na dili ta mahadlok kay ang Ginoo milagroso yun. Milagroso din ang Ginoo. Kung i-convert mo sa Ginoo mga igsoon nga ihatag na, ayaw pagdaw, ayaw pagduha-duha. Kaya ang atong Diyos mo balik yun na kung daghan ng mga benefits ana. Amen? So this time, church, let's stand up and give, sa Ginoo. Amen. So sing that song. At sa kalipad. Amen. Buhat sa kalipad, diha sa Bye.
Lord, we acknowledge you are the source, Lord God, of our blessings, Lord God, or financial blessings, Ginoo. Lord, ako lang ibalik, Lord, doon sa'y para sa imo ha, O Diyos. Among giampo, Lord God, na matagusakan namo, hatagi o kasing-kasing, Ginoo, nga Lord, nga naay kalipay sa paghatag, Ginoo, dili magduha-duha, Ginoo, sa paghatag, Lord God. Kung kay kabalo kami nga kini nga kwarta, Ginoo, nga among gihatag ni nga church, Lord, daghan nga mga benefits ani, Ginoo, para sa kalihukan, Lord God, sa imong kingdom, Lord God. Salamat kaayo. We pray, Lord God, na ma-open ang among spiritual senses, Lord God. Lord, nga makita namo how good you are and how faithful you are, Lord God, sa among mga needs, Ginoo, nga i-provide mo ang tanan, Ginoo. Salamat, Lord God, o salamat sa nihatag ni ini, Ginoo. Thank you. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, para sa itong announcement, wala ba yung activity? Karon? Wala, no? So, I think pag-meeting siguro mga leaders, nalantay, gamay lang na activity-an. Ay mo kabala ka kay dito ng tagalas dos. Kay magkwanta. Praise the Lord. So, paday na ito ni Big Fellowship, mga igsoon. And then, next Sunday, natay Youth Fellowship. Amen? So, before manindog ta, before manguli o mga unta, okay, manindog ta, and let's give praise sa atong Ginoo. Amen. Ipagpatan niya sa Ginoo. Amen. Woo! Hallelujah. We praise you, Lord God. Lord, ang giampo, Ginoo nga, Lord, ang kalinaw, Lord, ang kalipay, yung kauban sa iyong mga anak, Ginoo. Panalingin din ang mga trabaho, Lord God, kusan sa mga wives, Ginoo. Nasa palibanay, O Diyos, panalangin, Ginoo. Ang mga estudyante, Ginoo, panalangin, Ginoo. Lord,
Lord, ang biyang po, Ginoo, na sila part of this place, pray Lord, sa muling mercy. Bisan sa pagkaong Ginoo, magkasaluhan ka, Ginoo. Padalang salamat, Ginoo, sa padayon ng provision, Ginoo. Thank you, Lord God, for everything, Lord God. All these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen.